We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamalem baya pagat panapun kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Nasunog ang bahay sa Kalasyaw, Pangasinan at tinitingnang dahilan ang overloaded na extension wire. Tutukan sa report. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Barangay Kasban, Kalasyaw, Pangasinan. Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa kahoy ang ikalawang palapag ng bahay. Mabuti na lamang at nakalabas ng bahay ang mga nakatira habang nasusunog ito. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Pero isa sa nakikita nilang dahilan ng sunog, extension wire na overloaded. Maraming sinaksak doon sa extension wire. Yung extension wire mismo na nagliyab ay nandoon sa ilalim ng foam o yung higaan. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa insidente. Sa kabuuan, aabot sa 600,000 pesos ang danyo sa sunog. Walang naisalbang gamit ang mga nakatira rito, kaya nagsusumamo sila ng tulong. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam, pero ramdam daw nila ang sakit sa pagkaabo ng kanilang tahanan kung saan sila magdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Muli namang nagpaalala ang otoridad na maging alerto para makaiwas sa insidente ng sunog. Panawagan ng BFP na doblehin ang ingat para tayo makaiwas sa mapanganib na sunog. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Sa pool naman sa CCTV, matapos mabangga ng SUV ang isang 77 anyos na lola sa Bantay, Ilocos Sur. Sundan sa report. Nasawi ang 77 anyos na lolang si Angelita Alip, residente ng Barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur, matapos mabangga ng SUV sa National Highway ng nasabing bayan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtilapon ng biktima. Ayon sa kapatid ng biktima, posibleng nagawi sa lugar ang biktima upang humingi ng tulong. Mapan nga ta magkipaspaskwa, kanagbirok ti saang data. Saang dalang maminsanon, dayjay. Ang nga nababati nga bagus na. Iniwasan na po niya as in sa CCTV footage po natin, pero talagang nabunggo pa rin yung pedestrian natin. Tumawid lang po tayo sa tamang tawiran. Kung medyo alanganin po tayo dahil highway nga po ito, mabibilis yung mga sasakyan, mag-take precaution po tayo bago po tayo tatawid. Nagkaayos na ang dalawang partido. Tumanggi nang mabigay ng pahayag ang driver ng SUV. Patay ang 2 katao at sugatan ng isa pa sa bangga ng isang motorsiklo at 2 tricycle sa Barangay Santo Niño, Dinalupihan, Bataan. Mabilis umano ang takbo ng motorsiklo nang biglang mabangga ang sinusundang tricycle hanggang sa nawala ng kontrol at sumemplang sa kabilang lane ng kalsada at kalaunay sumalpok muli sa kasalubong na tricycle. Nasawi ang 22 anyos na rider at ang 17 anyos na angkas. Patuloy pa ang investigasyon ng PNP sa insidente. Isa ang patay at 13 iba pa ang sugatan nang sumalpok ang sinasakyan na van sa 2 kasalubong na sasakyan sa bahagi ng Taloy Sur Marcos Highway to Babenguet. Mula sa Baguio City ang van at pababa ng La Union nang mawalan ng preno. Nawalan na rin ang kontrol sa manibela ang driver kaya nabangga ang mga kasalubong na pick-up at SUV. Dinala sa paggamutan ang mga biktima. Wala naman daw nasaktan sa mga sakay ng pick-up at SUV ayon sa PNP. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Fire truck ng BFP nag-iikot na sa mga barangay sa Dagupan City. May detalye si Russell Simorio. Nagsagawa ng inspeksyon ng BFP sa mga pailaw sa Dagupan City para masigurong ligtas ito sa mga bumibisita. Sinita ang electrical wiring sa mga pinailawang Belen sa New de Venecia Highway.
Nag-iikot ang fire truck ng BFP sa mga barangay para alerto sa mga firecracker-related incident gaya ng sunog dahil may mga gumagamit daw ng paputok sa Kapaskuhan. Iisang lugar ang itatalagang firecracker zone sa lungsod. Mahigpit na ipagbabawal ang bentahan ng paputok sa mga barangay. Kahit legal ang mga panindang paputok, kukumpiskahin ito. Bawal talaga yun kasi pag nagtalaga sila ng firecracker zone, doon lang dapat sila pwedeng magtinda ng paputok. Handa namang tumalima ang ilan sa kampanyang Iwas Paputok ng BFP. Gaya ni Joey na may mga inihanda ng alternatibong pampaingay. Mga kardero na, para hindi maingay. Kasi hindi ka masasaktan na. Sugatan ka pa, hindi disgrasya ka pa kapag paputok. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, isinasagawa na ang pagkakabit ng household numbers sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Pumapalo na sa mahigit 6,000 ang populasyon ng barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Kasabay nito ang pagdami ng mga bahay sa barangay. Upang mamonitor kung saan at sino-sino ang nakatira sa mga ipinatayong bahay, nagsagawa ng profiling ang barangay at sinimulan na rin ang pagkakabit ng household number. Kinakabit namin, kinukuha namin yung pangalan. Para if ever na nagkaroon ulit ng kuan, magtatanong, ang number na ganito ka, tapos alam na namin kung kanino nakapangalan. Sagot din daw ito sa problema sa paghahanap ng address ng mga umu-order online. Ang nangyari, halos lahat siguro ng mga kabarangay pag umu-order sa online, pag dinideliver dito po sa barangay hall yung meeting place nila. Kung minsan nandito na yung magdi-deliver pero hindi pa dumarating yung kuan, yung magre-receive. Ngayon lang nagkaroon ng house number sa Aling Lita. Malaking tulong daw ito para mas tamang may bigay niyang address sa courier. Sa akin, okay lang kasi harap ng barangay hall, pero yung kuan siguro medyo mahirap hanapin. Malaking tulong din daw kasi ang pagkakaroon ng household number para malaman din kung sino ang mga dayong nagrerenta lamang sa mga boarding house sa barangay. Malapit sa barangay Poblasyon na sentro ng kalakalan ang barangay Banawang. Dito kalimitang nangungupahan ang mga nagtatrabaho sa bayan. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Barbie-inspired Christmas Village tampok sa Pidig, Ilocos Norte. Tunghayan sa report. Tampok ang Barbie-inspired Christmas Village na ito sa Pidig, Ilocos Norte dahil sa pink at kakaibang mga disenyo nito. Nagmistulang malalaking laruan ng mga batang dekorasyon na nakapalibot sa parke. May life-sized Barbie at dollhouse pa sa Christmas Village. Only selfie ang mga namamasyal. Ang ibang turista, taon-taon na raw inaabangan ang disenyo sa parke. Very colorful. Last year na naman, maganda naman po yung decorations nito. Kakaiba siya, ma'am. Tapos, ito yata ang pinakamagandang nakita ko dito sa Ilocos Norte. Samantala, sa halip na karaniwang material ang gamit, palay at iba pang mga indigenous materials ang ginamit sa paggawa ng parol sa Marcos, Ilocos Norte. Naglaban-laban ng 13 barangay para sa pinakamagandang disenyo ng parol. Naging sentro ang pangunahing hanap buhay ng mga residente rito na pagsasaka. Ginawang palamuti sa munisipyo ang mga parol. Ginagawa nila ito to present their output in the Lantern Parade. And one of the highlights of our Lantern Parade is also the lighting of our Christmas tree. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 5 araw bago ang Pasko, dumoble ang bilang ng mga mamimili sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, ramdam na nga ang Christmas rush sa mga pamilihan at shopping centers ilang araw bago ang Pasko.
Kapansin-pansin ang dami ng mamimili na nagtutungo sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan ilang araw bago ang Pasko. Dumoble ng araw ang bilang kasabay ng pagtaas ng demand sa mga ibinibentang produkto. Yung mga bisita po na dumadayo po sa atin, yung mga bakasyonista po, sila yung mga karamihan na bumibili. Wala naman daw problema pagdating sa supply. Medyo mura-mura pa ng konti. Pagdating ng Pasko, mahal na. Kagaya mahal na pero nagbigay ng discount si ate. Tumaas naman na ang presyo ng karne ng baboy na mula sa 280 pesos per kilo, ngayon nasa 300 pesos na ang kada kilo. Maging ang presyo ng karne ng manok na dating nasa 150 pesos per kilo, ngayon nasa 170 pesos na. Asahan daw ang posibleng pagtaas sa presyo nito sa mga susunod na araw. Alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi bukas ang palengke, pero pinayagan ang extension ng operasyon ngayong holiday season. Pagbigyan natin ng ating mga vendors, ang ating mga mamimili na mag-extend ng kahit isang oras para sa ganun ay mabili nila ng kahit late na yung mga kailangan nila para sa holiday season na kanilang ihahanda. Hindi rin nawawala ng customer ang Tiangge dito sa lungsod ng Dagupan para nga sa mga nais sumabol pa sa pagbili ng regalo para sa kanilang mga inaanak at mahal sa buhay, lalo't papalapis na nga itong Pasko. Alam naman natin kasi, Chris, na dito sa Tianggehan, mura ang mabilihin. As low as 20 pesos, maaari ka nang makabili ng regalo sa iyong inaanak. Pero ayon nga sa health authorities, dapat i-consider pa rin ang kaligtasan ng mga magre-receive nga ng regalo. Especially dapat itong bibilhin ng mga laruan sa mga inaanak na bata ay dapat may label para ma-check nga o malaman na ito'y dumaan sa quality check. Importante rin na alamin nga itong edad ng pagbibigyan ng regalo dahil kapag medyo maliliit nga itong piraso o bahagi nga ng laruan, posible itong malunok o kaya mabulunan itong isang inaanak ng age ay 10 years old below, especially 0 to 1 year old, kasi posible itong ma-choke kung sakaling aksidenteng makain nga itong maliit na bahagi ng laruan. And syempre sa mga naghahabol pa rin na bumili ng regalo dito sa may Tiangge sa lungsod ng Dagupan, 24 hours ito na bukas para sa mga mamimili at magtatagal nga itong operasyon ng Tiangge hanggang sa susunod na buwan, January 2024. Chris? Maraming salamat, John Punsoy. Nauwi naman sa Rambol ang basketball game sa San Nicolas, Ilocos Norte. Naka-alerto si Gab de Luna. Sa cellphone video na ito ang rambulan ng mga player sa championship game ng basketball tournament sa San Nicolas, Ilocos Norte. Kita rin sa video ang pag-awat ng mga pulis sa mga nagkakagulong manlalaro. Pero dahil sa dami ng tao, nahirapan ang mga otoridad na awatin ang mga sangkot. Ayon sa PNP, nakatakdang mag-usap ang dalawang panig. Nakikita naman sa video na may pulis doon pero yun po medyo kulang kasi nga championship. Bahagi ang basketball tournament sa selebrasyon ng kapistahan ng bayan, kung saan kalahok ang iba't ibang barangay. Magdaragdag daw ng mga tanod at PNP personnel sa venue sa pagpapatuloy ng championship game. Mamayang gabi, kasi may laro ulit sila, dadagdagan ko ng pulis tapos nakausap ko na yung dalawang barangay captain na pupunta sila at yung mga lahat ng tanod nila. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na dating Bagyong Kabayan. Ayon sa Pag-asa, patuloy ang paglayo nito sa ating bansa. Pero dahil sa amihan at shear line, patuloy na uulanin ang ilang lugar sa mga susunod na oras. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Ilocos Provinces, Abra, Isabela, Aurora at La Union. Posible rin ang malalakas sa ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Maaari ding ulanin ang natitirang panig ng bansa. Mga traffic enforcers sa Dagupan City pinagbabawalan ng bumati ng Merry Christmas sa mga motorista. May ulat si Russell Simorio. Ngayong Kapaskuhan, kabi-kabilaan na ang bumabati ng Merry Christmas. Pero may ilan na pinagbabawalan munang bumati. Maaga nang ipinaalala ng Public Order and Safety Office sa mga traffic enforcers sa Dagupan City
na bawal silang bumati ng Merry Christmas sa mga motorista. Pagpapahiwatig umano ng paghingi ng aginaldo ang pagbati ng Merry Christmas sa kalsada. Ay hindi po, hindi naman pwede yun. Kasi pag oras na bumati ka, ibig sabihin, may ibig sabihin yan. So, kaya yan ang pinagbabawal ng MMDA. Pero ayon sa Poso, maaaring sumagot ng Merry Christmas sa mga traffic enforcer kung sila ang unang binati ng motorista. Babala ng Poso, sisibakin sa serbisyo ang mga traffic enforcer na mahuhuling nanghihingi ng pera o regalo sa mga motorista. Pero dito naman sa atin, pinagsabihan naman na sila na hindi sila pwede humingi. Matatanggal sila sa trabaho nila. Pwedeng bumati pero hindi pwedeng humingi para wala ang problema. Samantala, extended na rin ang duty ng mga traffic enforcer ngayong magpapasko dahil sa dobling bilang ng mga motorista. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Kapuso, artist na amaze sa mga Christmas decorations at pailaw sa Pangasinan. Tunghayan sa report. Kasama raw sa bucket list ng mga kapuso artists sa mga must-visit na probinsya ang Pangasinan. Ramdam na kasi ang Christmas vibe sa mga namumutik-tik na pailaw, mga makukulay at naggagandahang Christmas decorations. Grabe ang gaganda ng mga Christmas light dito. Yes. Nadaanan po namin yun. Parang may bridge kami na nadaanan. Tapos ang ganda ng mga Christmas light. Pati yung mga simbahan dito. Parang siyang tunnel ng light. Super laki. Ang ganda. Ganun. Sa Dagupan, Hindi raw nila first time sa probinsya, pero ang dami pa raw pwedeng explore at ang tiyak daw nilang babalik-balikan ay ang mga masasarap na pagkain. Bangus! The food! Yes! Pagkain talaga. Kasi foodie kami. Correct kami. Kabilang din sa ipinagpapasalamat ng Kapuso Stars ang walang patid na blessings at pagmamahal ng kanilang fans. Kaya naman all out sa kani-kanilang performance sina Sofia Pablo at Alan Ansay. Inabangan din ng kanilang mga taga-suporta sina Shaira Diaz at Ara San Agustin. Pilian din ng fans sa paglabas sa entablado ni na Luke Conde at ang simpatikong bokalista, The Clash Season 5 champion, John Rex. Maraming salamat sa lahat ng pumunta, nag-effort na mapanood yung Kapuso Fiesta, sa lahat ng fans na pumunta. Thank you so much sa inyo sa pagdumog ninyo. Maraming salamat po sa pagpunta nyo, yung oras na binigay nyo sa amin, sobrang na-appreciate namin yun. At ang sarap mag-perform kasi nakikita namin yung dagat. Yeah. Super happy naman ang fans na makita ang kanilang mga idolo. Sofia Pablo at si Alan Ansay. Kasi ang cute nilang love team, nakakakilig. Shaira Diaz po. Maganda po siya. Inaabangan ko po siya sa unang hirit. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Misi sa Vigan City, patay matapos na pagbabarilin ng mister dahil daw sa selos. Nakatutok si Ivy Hernando. Patay na nang makita sina Esperanza Reyes, 26 anyos, at ang kanyang mister na si Glemar Reyes, 25 anyos, residente ng Barangay San Pedro Sur, Vigan City. Kwento ng lola ni Esperanza, inutusan pa raw ni Glemar ang dalawang anak na bumili ng burger hanggang sa nakarinig na sila ng putok. Pinagbabaril na pala ni Glemar ang asawa sa iba't ibang bahagi ng katawan, saka isinunod ang sarili gamit ang kalibre 45 na baril. Datang na rin, agri-read at cellphone. Pinagsawsawan na. So nga na kaya tinagawid di jay. So nga ito'y balay man tinagdarit ka na.
Kararating lang daw na Esperanza galing sa ibang bansa. Iniimbestigahan ng pulisya ang mga impormasyon na posibleng may kinalaman sa selos ang krimen. Batid daw ng ina ni Glemar na mayroon siyang problema. Basta dahil lang timbaga naman nga, sabi nga naaramid ma'am, na ibaga na ti problema na awan tinabangbanggi namin niya ma'am. Dahil laing ma'am. Dinala sa parehong punerarya ang mga labi na mag-asawa, pero hiwalay ang burol. Ti kaya napay di ba ka dinada nga na kay mansayag nga mimikayaten tada nga rod inaramid lang. Inaalam din ng PNP kung bakit may baril ang mister. Nag-emanate naman yun doon sa kanilang personal issues. Ang dinidetermine lang natin is yung bag possess niya nung peraan. Samantala, may paalala naman ang mga eksperto kung paano ang dapat gawin ng mga mag-asawa na nahaharap sa kahalintulad na problema o sitwasyon. Napaka-importante ng pre-marriage counseling sa mga mag-asawa. Hindi lamang dapat parang sinasawalang bahala. Dito kasi nila matututunan kung paano nila masisettle yung kanilang awayan. Kasi sa loob ng pamilya, especially sa mag-asawa, normal lang na merong awayan. Pero yung hindi na kasi normal doon is kapag meron ng abuse na nangyayari. Kung may mga ganito ng cases, dapat ay i-report na ito sa mga kinauukulan. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Magsasaka patay matapos daw pagbabarilin ng 2 sospek na sakay ng van sa Malasiki, Pangasinan. Tutukan sa report. Patay ang 49 anyos na magsasaka na si Arnulfo Inagbaoy Andaya alias Nonong matapos umanong pagbabarilin ng 2 lalaking sakay ng van sa Barangay Kawayan, Bugtong, Malasiki, Pangasinan. Tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Tinambangan siya ng mga suspect kung saan ang mga suspect ay nakasakay sa isang puting van. Ayon sa ating pag-iimbestiga, pinagbabaril itong ating biktima kung saan agad naman tumakas itong mga suspect. Nakausap ng news team ang asawa ng biktima na tumanggi ng humarap sa kamera. Ayon sa misis ng biktima, inihatid muna siya ng mister saka ito bumili ng piyesa ng motor saka nangyari ang pamamaril. Bukod doon, tumanggi ng magbigay ng ano pang detalye ang asawa ng biktima. Regarding sa motibo, hindi pa natin masasabi sapagkat ang ating biktima ay isang farmer. Hindi naman natin alam kung ano pa yung patuloy pa rin po natin na inaalam kung ano yung motibo dun sa pangyayari. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. PNP at Securities and Exchange Commission nagbabala sa publiko kaugnay sa mga online scam ngayong holiday season. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Muling nagpaalala ang pulisya at maging ang Securities and Exchange Commission sa publiko sa posibleng pambibiktima ng mga online scammer. Isa ito sa binabantay ng otoridad na modus ngayong holiday season. May tuturing kasi itong easy way na makakuha ng pera sa mga magiging biktima, lalo na kung magaling magpaikot ang scammer. Noong mga nakaraang buwan ay mayroon po tayong reported na ganyan na scam. Pero sa tulong din po ng ating mga kababayan, ng ating mga mamamayan, ng media at ng mga local government units po natin ay atin na pong nasampahan ng mga kaso ng mga yan. Payo ng Securities and Exchange Commission o SEC na maging matalino mapanuri ang publiko sa mga ganitong modus. Kada linggo, naglalabas ng abiso ang SEC sa mga dapat tandaan ng publiko para makaiwas sa online scam, gaya ng iba't ibang investment scam. Mahigpit na ipinagbabawal ng SEC ang anumang transaksyon na may kinalaman sa depository banking at maging sa transferring, disposing and conveying ng related assets. Ang sinumang masangkot sa online scam ay maliwanag na lumalabag sa Section 8 ng RA 8799 o Security Regulation Code. Ilang kumpanya na nasangkot sa online scam ang naisyuhan ng cease and desist order ng SEC. Meron na tayong mobile application, yung SEC Check App. Pwedeng i-download sa Google Play at sa App Store, whether you are an Android user. Minsan na nabiktima ng online scam ang 31 anyos na si Mark mula sa Binalonan, Pangasinan. Ang perang matagal nang pinag-ipunan, naglahong parang bula, kaya naman maingat na raw siya ngayon. Yes po, maingat na po ako, kaya hindi na po ako nagtitiwala sa mga
online. Sakaling mabiktima ng online scam, agad makipag-ugnayan sa PNP o SEC. Ang SEC po ay patuloy na nagpapaalala sa ating publiko na mag-iingat sa mga ganitong klase ng mga investment offers. Ito, lalo-lalo na yung mga investment scams, laganap yan sa internet. At kami ay nagpapalabas ng linggo-linggong advisory, babala o warning sa public na merong mga entities na nangangalap ng investment nang walang karampatang lisensya o permit mula sa SEC. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, turnover at blessing ceremony ng air surveillance radar system ng Philippine Air Force isinagawa sa San Fernando City, La Union. Sundan sa report. Isinagawa sa Wallace Air Station sa San Fernando City, La Union ang acceptance, turnover and blessing ceremony ng isang air surveillance radar system ng Armed Forces of the Philippines na layong mapalakas ang kakayahan sa maritime at land surveillance ng bansa. Pinangunahan ito ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., Japan Charge d'Affaires ad interim Kenichi Matsuda, at Nishiwaki Usamu, Assistant Commissioner, Ministry of Defense Acquisition, Technology Assistant and Logistics Agency of Japan. I hope Japan-Philippines Defense Cooperation will continue to be deepened in every area, including defense equipment and technology. Dinisenyo ang ASRS para magbigay ng early warning mapa-land o maritime surveillance, mapa fixed-wing aircraft, helicopter at maging ng remotely piloted vehicle o RPVS. Magbibigay ito ng near real-time na impormasyon sa overall air situational picture sa pamamagitan ng early detection sa kahit anumang banta o intrusion sa Philippine Economic Zone. Mabilisang makakaresponde ang Philippine Air Force para protektahan ang economic interest ng bansa. Importante po ito dahil makikita po natin sa layo ng 300 nautical miles ang mga intrusion sa ating airspace, no? Kaugnay ng iba pang mga sistema, magkakaroon tayo ng klarong picture, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi sa ibang lugar ng Pilipinas. October 2022 nang isagawa ang pre-delivery inspection ng unang unit ng ASRS na isinagawa sa Japan. December 2022 na i-deliver sa bansa ang unang unit ng ASRS na agad sinundan ng construction at installation ng radar tower at C2 building. Pinondohan ito ng 5.5 billion pesos sa ilalim ng government-to-government project sa pagitan ng Japan Ministry of Defense at DND. Ipinaliwanag din ni Chodoro kung bakit sa probinsya ng La Union itinayo ang radar system. And we thank the LGUs for understanding how important it is for the whole nation that within their areas, we start to protect our national sovereignty and territorial integrity. Mula sa La Union, kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mahigit sa 130 chess players ang lumahok sa isang linggong chess tournament sa Lawag City, Ilocos Norte. Silipin sa report. Sumabak sa isang linggong chess tournament sa Lawag City, Ilocos Norte ang mahigit 130 na chess players. Bahagi ito ng selebrasyon ng UP Vanguard Homecoming. Ito ang kauna-unahang Queen of the North Chess Competition at Open Chess Tournament sa probinsya. Sa ganitong mga tournament na nalilinang yung mga babae na sumali pa na i-pursue yung mga talents nila na ipakita rin sa Pilipinas, sa mundo na hindi lang mga lalaki yung magaling sa chess kundi kaya din humataw ng mga babae. Sabi ko, dalhin natin ito sa Lawag kasi doon ako lumaki, doon ako nag-aral para give back ko din para sa Lawag o sa Ilocos Norte. Queen of the North, ang focus natin ay yung mga female chess players kasi gusto nating i-elevate yung mga female chess players sa Pilipinas. Samantala, bukas naman sa lahat ng chess player ang Open Chess Tournament na magtatagal hanggang December 23. Hindi rin nagpahuli ang mga chikiting na mahilig sa chess tulad ni Aldred. Nakakagaling po sa math. Maganda po din to sa mga bata katulad ko po. At pag naglalaro ka po ng chess,
parang nasa war ka po din. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 5 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.